Amazing morning. Grabe, dami natin, no? Yan, amazing morning po. Yan, sige, kunwari ano tayo, 1,000 packs. Yan. Okay lang ba na, medyo compressed na lang siguro tayo para, di ba po? Yan. And it's 7:06. And sa mga nanonood po sa live, siguro meron po sa inyo mga medyo nalitong sa meron kasi tayong bagong page. Kasi mayroon ako isang member, sabi niya, mentor, saan po yung yung training, ganyan. So sa mga members nyo din po, hindi pa sila updated, may bago po tayong page, no, yung ISO. Lahat po ng mga trainings ngayon ay nandun na po yan pinopost. Kasi baka nandun pa ulit sila sa mga members nyo doon sa ating main page, no. So pakisabi po sa kanila na doon po sila sa atin pong training page, yon. Okay, yung ISO. Kung hindi po ninyo yan nasi-share sa inyo pong team, paki-share na po, alright? So, pakisabihan na po sila, no? Kasi usually, pag may mga live training din po tayo, ay umaabot na tayo ng hundreds, no? Eh ngayon, wala pa. Siguro, hindi pa sila familiar dun sa page natin, no? Wala pang hundreds po yung natin, yung ating viewers ngayon doon. So, paki-send na lang din po sa GC yung ating pong live ngayon, alright? So, yon. Kamusta po kayo? Amazing morning ulit. Sino po sa inyo dito yung lahat, yung hindi pa member? Or lahat ba member na? Meron po bang hindi member dito? Meron po? Pataas nga po ng kamay, sir. Ayan. Palakpakan natin si ma'am, oh. Hindi pa member pero uma-attend ng training. Ayan. Doon po sa ating nanonood sa live, sino po sa inyo dyan, pa-chat na lang, ha? Yung nanonood ka pero hindi ka pa pala member ng I Am Worldwide. Pero inaaral mo na siya. Kasi meron mga ganun, no? Yung hindi ka pa kasali pero inaaral mo pa muna, pinapanood mo, pinag-iisipan mo, no? Pinaparami mo pa yung isip mo. Di ba? Kasi sinabihan mo yung nag-invite sa'yo, sige, pag-isipan ko. Alright? So, sige po. Pwede kayo mag-participate, yung mga nasa live po natin, no? And you can also shout out yung inyo po mga teams. Itag nyo po yung mga leaders ninyo na wala pa dyan para po mag-start na tayo, no? Alright? So, ready na po ba tayo? Ready na kayo? Ayan, okay. Painitin natin kasi sobrang dami natin sa loob ng kwartong ito. Pero nakikita ko sila, no? Hindi ko alam kung nakikita nyo lang yung nakikita ko, pero nakikita ko yung mga kasama natin dito. Actually, itong harap na to, punong-puno siya. Iba-ibang itsura nila. May mga foreigners pa nga eh. Nakikita nyo ba? Huwag lang kayo matakot, ha? Nakikita ko sila eh. Alright, so yun. By the way, sino po sa inyo yung first time maka-attend nung ako yung speaker? Ayan, alright. So, excited ako kasi first time nyo po, ay first time ko rin sa inyo, di ba? Medyo matagal-tagal po tayong hindi nakabalik dahil nagpo-provincial expansion po tayo, no? So, eto pong training po natin, this is one of the best trainings na pwede po nating talagang i-master, no? What's the topic? Ano nga pong topic? May idea ka sa topic ng training natin? Wala po? Alright, why I am. Pero later on, yan po yung ating i-discuss, no? So, medyo siguro papakilala din muna tayo. Ayan, so kita nyo po sa screen. Yan. So, ito po ang business na ginagawa namin as a family, as a couple. Okay? So, kung ikaw po may partner ka, tapos sabihin natin hindi mo pa siya nakakasama sa business mo. Okay? Medyo sabihin natin ayaw pa niyang sumuporta sa'yo. Meron bang ganon? Meron ka bang ka-partner, boyfriend, girlfriend, asawa, no? Na single? Oh, single pala lahat dito. Ayan. Huwag kayo mag-alala. Dito nyo na makikita yun. No? Di ba? So, kasi marami sa atin dito po, no, nakaka-encounter na si husband or si wife, positive, pero yung partner niya ay napaka-negative. Tama? Meron kayo nababalitaan ka na, no? So, we are so blessed kasi dito mismo sa business mo na to, yung wife ko na mismo ang nagdala sa akin dito. Siya yung upline ko talaga. Alright? So, kasi dati po kami nasa abroad at because of the beauty ng business po na to na gustuhan namin, na ito na lang po yung gawing full-time. At dahil po dun sa binigay na opportunity na to, ay pwede lang hindi na kami bumalik ng abroad. Why? Kasi nga po naman, maganda po ang binigay sa amin. Kumbaga, meron tayong tinatawag na weekly income at may monthly income. So, ang maganda po na to, makakaranas ka ng tinatawag na residual income or yung passive.
Sino po sa inyo yung familiar na sa salitang passive income? Yes. Siyempre, alam natin no, kasi especially pag kayo po ay napresenta ng business po na to, i-orient kayo sa advantage ng passive or residual. Kasi all we know, tayo pong lahat, ang alam lang natin ay yung active income. No? You work, you get paid. No work, no pay. So dito po sa negosyo po natin na to, darating yung time, makakaranas ka ng residual or yung passive na hindi ka na nagtatrabaho, may kinikita ka pa rin. Ano? Ayan. So pwede na rin siguro pong ganito, pagtsagaan nakita sa business po natin. No? Pwede na, kahit hindi na mag-abroad. No? Ayan, salamat po sa palakpak po ninyo. So kami pong mag-asawa ay magandang trabaho po namin sa abroad. Yung wife ko po ay naging restaurant manager. Ako din naman po ay manager din po sa Singapore. Pero hindi po kami nakaka-experience ng ganyang income po doon. Na kahit wala ka na masyadong ginagawa, passively pumapasok po yan. Okay, maganda po ba yung gano'n? Yes. Siguro kahit na 50 mil na lang kada buwan, no? Tapos passive income na okay, no? And kami po, ako, for 4 years po ako nagtrabaho sa Singapore. Yung wife ko naman is, I think, 6 years. Pero ako po, never ko na-experience na mag-check-in po dun sa Marina Bay Sands Hotel. Yung most luxurious hotel in Singapore. Bakit? Kasi yung per night mo dun, halos isang buwang sahod mo na sa Singapore. So, ganun siya kamahal. Pero dahil nga po sa ganda po ng benefits natin, sa business po natin na to, binigyan po tayo ng chance na 5 days kami at 4 nights na naka-stay po doon. Yung pinanood natin ang video kanina, no? Yan, nandun po kami, ang dami namin doon, no? Actually po, almost nasa 100 yata kami. I mean, 80 plus, no? And nagulat po sa amin yung mga receptions doon sa hotel, no? Kaya ako ay mayroong naging member po doon. Shoutout nga pala sa iyo, mentor. Kasi nagulat siya. First time daw nila na-experience na sobrang dami na isang grupo na mag-check-in. Alam mo yung gano'n? So, around 80 plus nga po kami. And syempre, na-curious siya, and nakwentuhan natin. Nabentahan ka agad natin ng barley at napajoy natin. Maganda mo ba yung gano'n? Yung negosyo mo, pwede mong dalhin kahit saan, ano? So, kaya napakaganda. And meron din pong Japan, may Hong Kong. At dito po tayo naka-experience na yung travel talaga na hindi ka titipirin. Sino po sa inyo mahilig mag-travel? Taas nga pong kamay. Ayan. Saan po? Saan yung gusto-gusto nagta-travel? New York, Cubao. Alright? So, dito po, makaka-experience nga, napapagurin ka mag-travel. Tapos, libre lahat. Masarap o masarap na masarap? Di ba, no? Siguro nga, dyan sa baba, malibre ka lang dyan ng mga anong mga tinitinda sa baba, di ba? Yung mga fishball dyan, no? Ang sarap na. Pero iba po yung libreng travel. Tapos yung buffet po namin, ito yung last experience po namin, yung Singapore kasi, yung one of the best and finest luxury buffet. Doon po kami kumakain, no? Sobrang sarap. And yun bang experience na ang gastos niya, kasi 5-star hotel yun, no? Tapos lahat ng papasyalan nyo, pero wala kang ilalabas. O, di ba? Masarap yung gano'n, no? Sino po sa inyo naka-experience na travel lang IAM? Meron ba dito? Wala pa, no? Sino po sa inyo gustong ma-experience yun? Ayan, alright. Alam nyo kanina pa, no? Nagtatanong din tayo. Meron talagang nagtataas at merong hindi, no? No? Ganun talaga, no? Balance talaga yan, eh. No? Pero sa totoo lang po, meron kasi sa ating nakatingin sa taas, eh. Tinitingnan niya kung gaano ka kaseryoso. Kasi alam nyo ba, lahat ng, ang tanong, lahat ba ng tao sa tingin nyo gustong magkapera, gustong yumaman, gustong umasenso buhay? Yes. Or may kakilala ka na ayaw niyang magkapera, ayaw niyang yumaman, ayaw niyang gumandang buhay. May kilala kang gano'n? Wala naman siguro. Ako wala din akong kilala eh. Wala akong kilala na ayaw sa pera. Na ayaw umasenso ang buhay, ayaw gumandang buhay. Wala akong kilalang gano'n. Alright? Pero ganito yan. Majority of people in the whole world, kaya sa Pilipinas na lang, ano mas marami sa Pilipinas, mahirap o mayaman? Pero, tinanong ko po kayo kanina, lahat ng tao ay gustong umasenso, gustong yumaman. Pero bakit sa Pilipinas, majority ng tao ay hindi mayaman, hindi umaasenso? Tama po ba? Bakit kaya? Hindi kasi pwedeng gusto mo lang. Dapat seryoso ka, yung gusto mo. Kasi nga daw po, sa pagtanong lang ng speaker at pagtaas ng kamay, hindi natin maitaas. Paano pa yung pagyaman? Tama, di ba?
So, pagbibigyan po natin, yung mga hindi nakapagtaas kanina. Alright? Sino po sa inyo dito, yung talagang gusto mong yumama? Sige po, taas nga po. Ayan, pwede pang dalawa, di ba? Thank you. Alright, sige, babaan nyo na po. O, ganun din sa ating nanonood sa live, no? Pwede nyo pong itaas ang inyong kamay dyan. Paano ba itaas ang kamay sa live? Sige po, basta itaas mo lang, no? Anyway, so, dito nagkakaalamanan po yan, no? It's how you see things. Katulad po ngayon, nakikita ninyo, maraming bakante. Pwede mong tingnan ng positive or pwede mong tingnan ng negative yan. Tama? Pero dapat tingnan mo ito ng positive. Grabe. Feeling ko, pioneer pa lang ang I Am Worldwide. Pero 7 years na to eh. Pero feeling ko, pioneer pa. Feeling ko, ang dami-dami pang, alam mo yung gano'n? Kasi hindi pa napupuno everyday ang training room. Siguro napupuno lang to once a week or twice a week. So, ramdamin nyo yung possibilities na tinatawag natin. Alright? And then, ito po yung mga binibigay ng company. Bigay po ito. Sino po sa inyong gusto makaranas ng bigyan ka ng ganyan? MacBook, iPhone, and then Louis Vuitton na shoes, kotse, ibibigay lang sa'yo. Ayan, taas tayong kamay ha. Kasi alam niyo po, may nakatingin sa atin sa taas. Sino yung seryoso? Pag tinatanong, nagtataas ba ng kamay yan? Di ba? Ganun eh, no? So, mag-yes lang talaga tayo. Kasi lahat po ng yan, kami pong mag-asawa, ang tagal po namin nakapag-abroad, no? Combined experience namin 10 years. Pero wala kaming ganyan libre. Dito po, ang sarap. Libre po yan. Tapos, hindi dyan natatapos. Masarap po ba yung ganon? Yes. Yung parang, mayroon, akala mo yun pero may gaganda pa pala. Ganito siya, oh. Sino sa inyo dito yung car achiever na pala? Meron namang car achiever dito ng I Am Worldwide? Ayan. Di ba nababaliw po kayo? First car achiever? Mas lalo ka mabaliw kasi hindi pa yan yun. Alam mo ganun? Mas lalo ka mabaliw kasi first car mo pa lang yan. Ang sabi ng I Am Worldwide, ang first car mo ang magiging worst car mo. Tama? So, there's so much more talaga kaya napaka-exciting po ng ating business. Alright? And yan nga po yung unlimited bonus po natin. Hindi na pala updated yung slides ko kasi medyo madami-dami na rin po yan sa team po namin. Mga nagkakotse, ganyan. Tapos may yung mga elite executives sa team po namin. Kung mapapansin nyo, iba't ibang vlogs, no? May kilala kayong OFW? Yes? Alright, shoutout po sa lahat ng mga kababayan nating OFW. Ayan. Pakitype nga po dyan sa ating comment. Kung ikaw ay OFW, itype mo dyan OFM. Hindi na OFW. OFM. Ano ibig sabihin nun? Overseas Filipino, milyonaryo ka na ha. Kasi nasa I Am Worldwide ka. Sige nga po, type natin sa chat, sa comment dun sa ating live. OFM. Overseas Filipinos, millionaires. Huwag kang pumayag na nagpakahirap ka na mag-abroad tapos hindi ka pa yayaman. Marami po ba tayong kilala na sa abroad hindi pa yung mayaman? Yes. O tulungan natin ha. Okay? Ganyan kaganda ang negosyo po natin. Nasa Pilipinas ka, pero ang negosyo mo, pang worldwide. Kasi pwede ka magkaroon ng member sa ibang bansa, the moment na nagka-member ka doon, may branch ka na doon. Maganda po ba yung ganung business? O, di ba? So, yan, no? Ang dami nagtatype ng OFM. Congratulations po sa inyo, no? Kay Mentor Lorraine, Annalyn, ayan, no? OFM, ayan, no? Mga milyonaryo sa iba't ibang bansa. Kasi pansinin nyo, yung mga dayuhan pupunta sa Pilipinas, especially ang mga Chinese, ang dami-dami sa Pilipinas. Nasa China ba na tayo? Wala pa naman, di ba? Pero, anong ginagawa ng mga Chinese sa Pilipinas? Mga nagninegosyo. Japanese, ganun din. Koreans, ganun din, nagninegosyo sa Pilipinas. Tayo mga Pilipino, pag pupunta sa ibang bansa, anong ginagawa? Nagtatrabaho, no? So talaga naman kailangan mabago natin yung mindset natin mga Pilipino kasi ang pag-asenso po talaga ay nasa negosyo. Do you agree? Yes. Kasi baka wala ka pa dun sa ganong mindset eh. Kasi in the first place, kailangan mabago po natin yung mindset natin, no? Kasi dito po lahat nag-i-start yan. Kasi kahit anong turo po natin sa inyo, anong attendin nyo ng training, pero ito po hindi na babago, kahit baguhin mo yung ginagawa mo, pero dahil ito po yung hindi na bago, babalik ka lang dun ulit sa dati. Alam mo yung ganun? Kaya meron po dito, okay, sige, nagustuhan, mag-business, alright, ginagawa, nagbebenta naman ng barley, numatin naman ng training, etc.
Pero hindi nagtatagal. Nagkukwit pa din siya. Kasi nga po, hindi na bago yung mindset. Alright? Pero pag nabago mo mindset mo, kahit mahirapan ka, tuloy-tuloy ka. So, yan. Alright? And during the pandemic, sino po dito yung nung pandemic ay member ka na ng IRM Worldwide? Meron ba dito? So after pandemic na kayo. Napakaswerte nyo naman, no? Hindi na kayo nahirapan nun. Pero nung during the pandemic time po, ito po yung negosyo natin na napatunayan natin na tinatawag na pandemic-proof business. Sige nga po, paki-comment dyan sa ating live pandemic-proof. Okay? Kasi nung during the pandemic time, napakadami po negosyo na nagsara. Okay? Ang dami na bankrupt, ang dami na wala ng trabaho, ng negosyo. Pero yung negosyo po natin, ang isa sa mga talagang, di ba, matira-matibay, no? Isa sa natira. Na talagang lalo pa siya nag-boom kasi during this time, this very difficult time, marami pa rin kumikita sa atin. Yan po yung mga mentors, mga members po namin. Hindi lang nailagay dyan yung iba kasi madami nga po. Na kumikita po ng magandang income kahit may pandemic pa. So, ang sabi po namin dito, deserve mo yung freedom. Ano po yung freedom na deserve mo? Time, money, health. Pakisabi nga po. Time, money, health. Paki-comment po dyan sa ating Facebook Live. Kasi marami sa atin, akala mo malaya ka na, hindi pala. Isa-isain ko po yan, ha? Time, freedom. Mamaya naman kasi madidiscuss natin yan, no? Ito po, sana makarelate lang kayo, no? Nung ako po yung nagtatrabaho, ang trabaho ko po ay sa mall. Kasi ako po ay sa retail store. Okay? Pansinin nyo, kahit Pasko, open yung mga mall, tama? Okay, walang holiday dyan. So, ako po ay nag-work sa mall. So, kahit Christmas, yan pa yung season na hindi kami pwedeng mag-leave. Kasi peak season po ng mga mall yan, tama? So, kami nagtatrabaho sa mall, ay talaga pong nandyan lang. Hindi kami, especially pag ikaw yung manager, no? Bawal kang mag-leave. So, ilang taon na po ako nagtatrabaho din, more or less mga nasa 10 years na rin ako nag-empleyado, no? Na doon ko na-experience na ako po ay para pala ako nakakulong. Time. Okay? Bakit? Kasi yung oras po na yan, okay? Di ba alam niyo po ang mga empleyado, no? Ay merong clock in, clock out. Tama? May oras ng pagkain, ng lunch break mo, or kung may dinner man, may oras ng coffee break mo, may oras ng pagpasok mo, may oras ng paglabas. Relate? Or may mga empleyado ba na walang oras? Flex lahat yung... Swerte mo kung ganun yung oras mo, no? Yung flexible yung time mo. Kahit anong oras mo gustong pumasok, pwede. Kahit anong oras mo gustong lumabas, pwede. Kahit anong oras mo gustong kumain, pwede. Napakaswerte mo kung ganun ka. Pero hindi po lahat ay ganun. Tama? At majority po sa atin, may tinatawag po tayong POW. During the Second World War, may tinatawag po na prisoner of war. Sa totoo lang po ngayon, marami pa ring prisoner. Prisoner of, sa tingin nyo ano po? POW pa rin yan. Alam niyo po yung birthday mo, gustong-gusto mo mag-day off or mag-holiday, mag-take ng leave, may sakit yung anak mo, may importante kang lakad, ma-realize mo na lang, para ka palang bilanggo. Ako po ay ganyan. Nakikiusap na, hindi ka pa pagbigyan. Why? Sino masusunod? Ikaw o yung boss mo? Boss. Sacrifice yourself, sacrifice your desires, sacrifice everything to work for your boss. Kaninong pangarap ang tinutupad mo? Pangarap ng boss. Well, I'm not against employment kasi dyan po tayo nag-umpisa. Pero kailangan po siguro nating, sa mga nanonood po ngayon na isang empleyado na hindi ka pa nagninegosyo po, no? This is about time for you to be awakened. Kasi marami po sa atin, hindi tayo nagigising sa reality. Kaya pag nag-real talk, sobrang nasasaktan ka, nagagalit ka pa doon sa mentor mo. Parang yung, alam mo yung gano'n? Yung parang, pag na-real talk ka ng mentor mo, nagagalit ka pa sa mentor mo. Samantalang para sa'yo yung real talk na yon. Kasi ganito siya, oh. Nasa IAM Worldwide ka, hindi mo pa sineseryoso. Tapos nagiging katwiran mo kasi busy ka sa work. Tama? Na yung work mo na yon, yun ka yun, prisoner of work ka,
Tapos, ang income mo dyan, active. Never, ever, ever, ever kang kikita ng passive income sa work. Ang kumikita ng passive income sa work ay ang boss mo. Kahit ang boss mo, alright, hindi magpakita ng isang taon sa'yo, mas malaki pa rin ang kita niya sa'yo na nagtatrabaho. Tama o tama? Grabe, no? Anyway, that's sad truth, no? Alright, so, marami nagko-comment dyan sa ating Facebook Live. So, kaya kailangan po makawala tayo dyan. Prisoner of war, o work, no? Dati war, no? So, kailangan ikaw yung mag-control sa oras mo. Pag entrepreneur ka, control mo oras mo? Tama? Yun po, yun sinasabi natin. Deserve mo yung freedom na yan. Money! Boss, ang sipag-sipag ko naman. Pwede mong times 2 yung sahod ko? Boss, ang dami kong OT, grabe. Halos hindi na ako natutulog, boss. Pwede mo bang gawing ano? Tagtaga mo naman yung sahod ko. Pwede bang ganun? Boss, ang pogi-pogi ko, ha? Lagi na ako nagpapakit sa'yo, boss, ha? Pwede bang, alam mo yung ganun? Hindi. Kasi kung magkano po yung sweldo mo talaga na pinag-usapan nyo ng boss mo, tama? Kahit magpatambling-tambling ka dyan, kahit pa, alam mo yun, lahat na lang ng pwede mong i-sacrifice, sinasacrifice mo para makapagtrabaho. Kung magkano sweldo mo per month, yun pa rin yun. Tama? So you do not control the money. Ang may control ng pera mo ay yung boss mo. Your boss is dictating your salary. Well, good for you kung ikaw yung isang empleyado na ikaw ang nasusunod sa sweldo mo. Yes, I am an employee, pero yung sweldong gusto ko ang nakukuha ko. Congratulations. Pero kung hindi, mag-isip ka na, ha? At kung sabihin natin, yes, isa kang empleyado na nakukuha mo ang sweldong gusto mo, ito yung tanong ko. What if isang taon kang hindi ka makapagtrabaho? Makukuha mo pa rin ba ang sweldo mo? Baka nga hindi isang taon no? Baka 3 months or 2 months ka palang hindi nakakapagtrabaho, may kapalit ka na. Tama? Kailangan po natin ma-realize lang po yung mga bagay-bagay, no? Health. Kailangan ikaw din yung may control sa iyong kalusugan. Kasi minsan, ito po personal experience ko naman po kasi ito. Yung bang tinatrangkaso na ako, nagpapaalam na ako, hindi papasok, pinipilit akong pumasok kasi kulang nga daw yung manpower. Ano magagawa mo? Pinipilit ka ng boss mo. Ano? Ala na. Pasok pa rin. Kahit nag-chill ka na sa trabaho. Di ba? Kahit kalusugan mo, hindi mo na-control eh. Alright? Nakaka-relate? Ang swerte mo po, kung ikaw yung isang empleyado, gusto mong kumain, kakain ka, gusto mong umuwi-uwi ka, gusto mong pumasok ka. Sarap, no? Congratulations kung ganoon ka. Yung gusto mong matulog, matutulog ka pa. Gusto mong magising ng gusto mong oras, magigising ka ng gusto mong oras. Congratulations. Pero kung hindi po, yan, this is about time para ma-awaken tayo. Kasi typical sa ating lahat na nakaranas mag-empleyado, sa gabi, hindi ka pa inaantok, pero pinapatulog mo na sarili mo. Tama? Sinasapak-sapak mo na sarili mo para makatulog ka lang. Tapos, kinabukasan, nag-a-alarm na yung alarm clock mo, ayaw mo pang bumangon. Tama? Ang sarap ng tulog mo eh. Kailangan mo nang bumangon kasi papasok ka. Tama? Pero hindi eh. Ang masusunod sa'yo yung trabaho mo. Alright, so, continue natin. Sabi dito, we are not just business partners, we are, pagkasabi nga po, we are, ito po kasi yung matindi mong pagdadaanan bilang isang negosyante, no? Pag nagnegosyo ka na, usually ito yung nangyari. Kapamilya mo na, hindi ka pa sinusuportahan. Tama o tama? Naakala mo, sila yung number 1 susuporta sa'yo. Yung ate mo, kuya mo, parents mo, partner mo, no? Pero sila pa yung kumukontra. Relate? Simple lang naman ang gagawin mo dyan. Okay? Maging matigas lang ulo mo. Okay? Ito yung dapat, doon mo tigasan yung ulo mo. Ito yung dapat, kilala niyo po si, gusto niyo yung kwento? Mahilig ba kayo sa kwento? Okay? Mayroon pong isang palaka na narinig niyo na yung kwento ng palaka?
Nakakita na po kayo ng palaka? Ayan. Ano po sa English ang palaka? Wow! Very good, children. Alright? So, pagpasensya nyo na, ang aking pong drawing ay basta ganyan. Kunwari po ito ay balon or malaking butas. Okay? Ganyan yan. Tapos, mayroong isang palaka na, siyempre, anong ginagawa ng palaka? Tumatalon-talon lang yan, di ba? So, may isang, di ko alam kung paano mag-drawing ng palaka eh. Basta palaka to ha, tumalon dito. So, pagtalon niya, ang natalunan niya, yung balon na, yan, no? Tapos, ang ginagawa niya, sinusubukan niya ngayong makaalis doon sa hukay na yan. Ngayon, nung gumaganon siya, may mga sumisigaw dito sa paligid niya. Hoy, patpating palaka! Anong ginagawa mo? Bakit ka pa tawa-talon-talon at gusto mo pang lumabas? Ganyan. Kasi gusto niyo lumabas, di ba? Pakikita ba ako sa camera? Ayan, dapat dito lang pala ako. So ngayon, ano nangyari? Yung mga matatagal na dito, yun lang yung sinasabi sa kanya. Eto, ini-ignore niya lang. Okay? So, eto, talon pa rin siya ng talon siya ng talon. Yung mga nandito, mga palakang matatanda na, hoy, palakang patpatin! Kami nanaw na dito. Papunta ka pa lang, kami parito na. Matagal na kami dito. Dito na kami tumanda. Hindi ka na makakawala dyan. Dito na tayo mamamatay. Etong patpating palaka na to, wala, hindi niya inintindi. Okay? Talon pa rin siya ng talon ng talon. Hanggang sa, one day, sa pagtalon niya, yung muscle pala ng palaka ay na-stretch din. No? May muscle ba yung palaka? Meron din yun, no? Meron din. So, dahil sa consistent siya na tumatalon. Okay? Hanggang sa natalon niya po yung palabas. So, yan, nakatalon na siya. Sa tingin nyo, bakit siya nakatalon pa labas? Dahil gumawa siya ng paraan. Kasi tumatalon siya, no? Bakit hindi siya nakinig sa mga nagsasabi sa kanyang hindi niya kaya? Ayaw niyang makulong. Ah, di ba? Ang galing ni mentor. Okay? Bakit ini-ignore niya lang? Hindi niya ini-entertain. Okay? Bakit? Oh, di ba? Ang galing ni mentor. Palakpakan natin si mentor. Dahil si patpating palaka, bingi. Wala pala siyang naririnig. Kahit anong sabihin ng paligid niya, wala siyang naririnig. Kaya, nakatawid siya. Ito yung tanong. Sa paligid mo ba ngayon, especially kung baguhan ka pa lang sa gantong business, no? Marami ka bang napapakinggan? Networking yan, alam po yan. Yung binta-binta, tapos recute-recute, may download, may upload yan. Mayroon ka naririnig na ngayon? Kinakantsawan ka pa? Tama? Power yan, alam ko yan. Recute-recutean yan eh. Scam yan, mapiramiding. Tama? Marami ka naririnig na gano'n sa paligid mo? Nag-join ako sa ganyan, meron pa nga ganto-ganto. Ano pa yan? Matagal na yan ganyan. Pero scam yan, hindi naman nagtatagal yung mga ganyan. Hindi totoo yan. Dami ko nasalihan. Nagkautang-utang pa ako. Tama? May kilala nga ako, nabenta pa yung kalabaw, wala din naman. Nagsarado pa yung ganito. Dami mo na mapakinggan kayo, tama ba? Eto ngayon, anong ginagawa mo? Ha? Ganun ba? Scam ba to? Nabudol yata ako nung kaibigan ko, Buti na lang sinabihan mo ako. Ganun ka ba? I-entertain mo ba sila? Dapat anong gawin? Magbingi-bingihan ka lang. Katulad ni patpating palaka. The moment na in-entertain mo yan, pyramiding ba to? Wala akong alam kasi sa ganito. First time ko lang sumali dito. Ano yung sinasabi mong pyramiding to? Ganun ba to? Hala, namali yata ako ng pinasok
Na-entertain mo. You listen to the wrong person. Tinatawagan ka ng mentor mo. Mentor, kamusta? Dapat nasa training tayo Bakit wala ka ngayon, mentor? Di ba may usapan tayo? Tuesday. Ang pogi pa naman ng speaker, mentor. Bakit wala ka dito? Tapos ikaw, marami ka ng alibay. Marami ka ng kasi. Magkakaroon ka ng sakit na. Yan. Kasisitis. Marami ka ng kasi sa mentor mo. Kasi mentor, kasi naglaba ako ngayon. Dami kong labahin. Mentor, kasi nagbantay ako ng bata, mentor. Ang dami na. Hindi ka nagpapakita sa mentor mo. Tama. Hindi ka na nakikinig. Bakit? Kasi in-entertain mo yung negative. Ano nangyari sa'yo? Na-negative ka na rin. Tama? Magbingi-bingihan lang ha. Okay? At ito po yung tatandaan natin palagi. Pakisabi nga po, we are family. Kung yung kapamilya mo ngayon ay hindi ka sinusuportahan, huwag kang mag-alala. May kapamilya ka dito sa I Am Worldwide, hindi man tayo magkaano-ano, pero kami po ay all out to share, to mentor, to support you kahit hindi tayo magka-grupo. Yan ang kulturang merong sa I Am Worldwide na wala sa iba. Palakpakan po natin. Dito, may prospect ka dyan, wala yung mentor mo, hindi mo alam kung paano i-close. Nakita mo kami, nakita mo yung mga speakers, nakita mo yung mga top mentors dito, magsabi ka lang. Mens, okay lang ba? Pa-close po, pa-i ako. Nagigets nyo? Hindi naman tatanggihan Mababait po ang mga taga-I Am Worldwide. Pag may masungit at hindi ka hindi taga-I Am yun. Sabi ko nun Alright, sa pakibakasa nga po ang ating topic. Ayan, alright. Magkakasunod dyan why network marketing, why I Am Worldwide. So, yan, punta tayo dyan muna. Bakit ba tayo nasa network marketing business? Bakit ba na kahit maraming tao na ayaw nila ng ganitong business, ikaw ay nandito? Okay? So, pag-uusapan po natin yan. Ito po yung kwento. Sino po sa inyo dito yung nakaka-attend na ng ganitong topic? Every Tuesday kasi ito no? Ayan. So, alam nyo na yung kwento na to. Kukwento ko pa ba? Ha? Gusto nyo parang ikwento ko to? Ayan. Sino po siya? Yung dalawa na yan. Si Tom and Jerry. Tom and Jerry ba yan? Sino po sila? Si Fox and then si Rabbit. Alright. Ang kwento ni Fox at ni Rabbit, itong si Fox, sa may katropa siya, no? Magla-lunch break na sila. Okay? Usually, alas 12 sila kumakain. 11 na, wala pa silang nahanap na pagkain. So, sabi nung Fox na to, doon sa kaibigan niya, na maghanap na sila ng pagkain nila, ng lunch nila, no? So, biglang may kumaluskos doon sa bandang sulok doon. So, nagunahan na sila ngayon. Nagpaunahan yung dalawa na to. So, hinabol nila si Rabbit pala. Si Rabbit po ang lusog ng katawan. Ang sarap maging lunch. Hinabol si Rabbit na inabutan na sila ng alas 12, ng alauna, ng alas 2, alas 3. Maghahapunan na, magdi-dinner na. Hindi pa nila abutan si Rabbit. Hanggang sa sumuko na sila. Hindi na nila hinabol si Rabbit. Alright? So, bakit kaya? Pero sa tingin nyo, sino kayo mas mabilis tumakbo sa dalawa? Mas mabilis tumakbo si Rabbit o si Fox? Pero sa sitwasyon na yan, ang naging mas mabilis, si Rabbit. Bakit kaya po, no? Bakit kaya mas mabilis si Rabbit tumakbo? Ganyan kasi yan. Kasi si Rabbit po, nakataya ang buhay niya. Pag naabutan siya ni Fox, lunch siya. Di ba? Si Fox naman, okay, napagod, nahirapan. Kapagod naman, wag na. Iba na lang, di ba? Kasi nga, for lunch niya lang naman yon. So, ang tanong dito, are you living just to survive? Alam niyo po, marami sa atin dito, nakakalungkot lang. May narinig ka ng ganito? Friend or mentor,
okay naman yan. Maganda naman yung business na ino-offer mo. Pero, sa totoo lang, gusto lang naman namin simpleng buhay. Hindi namin kailangan ng ganyan. Okay na kami. May narinig na po kayong ganon? Yung tinatanggihan yung ino-offer mo kasi simpleng buhay lang daw gusto nila. Ito ang tanong. What's the definition of simpleng buhay? Sino makakasagot? Mentor, gusto mo? Sige, mentor. Exposure mo yun. Dito ka, dito ka. Para sa'yo, ano ang sinasabing simpleng buhay? Ano pangalan, mentor? Jessica. Alright, si Mentor Jessica. Sige. Okay, sagutin ni Mentor Jessica. No? Para sa'yo, ano po ang tinatawag na simpleng buhay? Para po sa akin, based lang po sa akin, siguro iba-iba po tayo ng explanation. Para po sa akin, yung pagkakaroon po ng simpleng buhay is yung namumuhay po tayo na hindi na po natin kailangang, kumbaga, maghikahos para maging, kumbaga, may makain tayo sa araw-araw. Hindi na po tayo, kumbaga, magsasakripisyo para sa pamilya, hindi sila makasama, para lang mapunan po yung mga pangangailangan natin. Yung simpleng buhay po is, kumbaga, may freedom na po tayo, which is yun sa financial. Nakakasama na po natin yung mga mahal natin sa buhay. And at the same time, tuloy-tuloy po yung paglilingkod natin. Hindi lang po para sa pamilya natin, kundi para din po sa Diyos. Dahil po wala na po tayong mga kasi-kasi, no? Hindi na po tayo magkakaroon ng kasisitis. Dahil po, ayun, provided na po lahat and mayroon na po tayong simpleng pamumuhay which is napoprovide na po natin, especially po kay God. Kasi when we have God, no, alam naman po natin, God will always provide. Yun lang po. Palakpakan natin si Mentor Jessica, no? Grabe. Ang ganda ng sagot. Meds, ilang taon na po kayo sa IAM or ilang months? 2 months. Grabe, no? 2 months, ang ganda ng sagot. Sige, isa pa. Lalaki naman. Lalaki. Sir, dito po, sir. Ayan, palakpakan natin si Mentor. Ayan. Kayo pong nanonood sa live, comment nyo na lang po. Ano bang definition nyo ng simpleng buhay dyan? Sige. Ano pangalan, sir? Barker po. Sir Barker. Ayan po. So, good evening po sa lahat. So, my name is Barker Sambayan. So, by the way, ang pinaka-definition ko talaga ng simpleng buhay para po pinaka-mabilis na lang. For example, ikaw ngayon ay napunta sa BGC. Diba po? Ganito, maraming tao na nagsasabi ng simpleng buhay. For example, makakain lang ng 3 beses isang araw, okay na yun. Tama naman po yun, walang masama doon. Pero ang point, for example, ikaw, hindi ko naman sa binababa po yung nasa employment tayo, tama po ba? For example, ikaw ngayon ay minimum, napunta ka bigla ng BGC, tapos ngayon, gutom ka na. Diba po? Gutom ka na. Ngayon, pag pumunta ka ng BGC, wala kang makikita na mura doon. Kasi lahat halos mahal. Tama po ba? Ngayon, kung ikaw, kumikita ka dito sa IAM, no? Kumikita ka, may pera ka, ngayon, hindi mo na kailangan pumunta pa ng napakalayong lugar para kumain. Tama po ba? Pero kung wala kang pera, anong gagawin mo? Magugutom ka buong maghapon, walang laman yung tiyan mo. Ibig sabihin, ang pinakasimpleng buhay po talaga doon is, kumbaga, kung meron ka talagang pera, mas mabilis po ang pamumuhay po natin. Yan po yung pinakamadali na ano po natin. So, kumbaga, hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo, no? Hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo sa isang bagay kung ikaw may pera ka. Tama po ba? Yes. Parang ganun po. For example, sinasabi nila, okay na ako sa commute, mag-commute, nakapila ka sa buong MRT, buong umaga at saka hapon. Pero kung may sasakyan ka, kahit traffic or mainit pa yan, naka-aircon ka, yun po yung simpleng buhay. Nakuha niyo po? Yun lamang po at maraming salamat. Ayan, thank you, Mentor Barker. Ang galing. Ang ganda ng sagot niya, no? Ibig sabihin lang, ang simpleng buhay, yung madali. Simple is madali. Kasi marami sa atin, ang definition ng simple natin, yun pala yung mahirap na buhay. So, kailangan po nating educate yung mga tao. Diba? Alam mo naman yung kaibigan mo, talaga naghihikahus sila sa buhay nila, no? Ino-offer mo yung opportunity para umasenso. Tapos sasabihan ka ng ganun. Nako, kaibigan, okay na kasi kami sa ganito eh. Simpleng buhay lang gusto namin eh. Okay? So, educate natin sila. Alam mo bro, sis, alam mo, kasi dito,
uma-attend ako ng mga trainings, ganyan. At alam mo, natutunan ko, na-realize ko sa pagbibusiness, ang totoo pala talagang definition ng simpleng buhay ay yung kaya mong sundin yung gusto mo. Kaya mong kainin yung gusto mong kainin, yung pasyalan yung gusto mong pasyalan. Kaya mong i-celebrate yung birthday nang hindi mo kailangang ipangutang yung panghanda mo. Yung i-share mo yung experience mo ngayon, yung nalalaman mo ngayon, tama, kasi baka makapag-bless ka. Kasi marami sa atin po, doon na lang tayo nakatali sa ganong definition ng simpleng buhay eh. Tama? Nakakala natin, yun na yung will ni Lord. Hindi, ito na kasi will ni Lord sa akin eh. Ginagamit pa si Lord ba? Para maging excuse sa kanyang paghihirap. Pero ang tanong, ang Diyos natin, gusto ka bang yumaman o gusto kang maghirap? Jeremiah 29:11, lagi nakasama sa ating IBP slides yun, di ba? Plans to prosper you at hindi ka i-harm. Eh yung mga tao, hindi. Ang iniisip nila yung harm. Alam mo kasi ayaw ko naman talaga maghangad ng maraming pera kasi baka makidnap ako, baka ma-hold up ako ba, baka puro harm na ba ang iniisip? Nagets niya, may gano'n ba kayo na-encounter? Yung parang iniisip lahat masama pagdating sa pera. Parang sumasama na siya pagdating sa, alam mo gano'n? Kasi yan, masyado po siyang na-consume ng ating pong tinatawag na media. Sa Pilipinas po kasi, pansinin nyo, di ba, ang dami nating kababayan mga Pilipino na mahilig, addict tayo sa mga teleserye, telenovela, TV, panonood na. Tama? Sinusubaybayan natin si Cardo. Hanggang sa maging tanggol na siya. Hanggang sa lahat pa ng kung ano ng mga teleserye, mga kadramahan, tayo po ay marami sa atin talagang ganon. Sinusubaybayan. Hindi po natin namamalayan na yung napapanood natin po sa TV, yun na pala yung nagiging realidad natin. Anong ibig ko sabihin? Karaniwan po sa pinapakita sa TV po, sa mga pelikulang Pilipino, sa mga teleserye, tama? Sino ang bida? Mahirap o mayaman? Di ba mahirap? Tapos, ang kontrabida, mayaman o mahirap? Mayaman. Mayaman na masama ugali na inaapi yung mahirap na bida, tama? So, in the sense, anong nangyayari ganito? Subconsciously, hindi mo namamalayan, ayaw mo na pala talagang yumaman. Bakit? Kasi naitatanim sa utak mo na pag yumaman ka, magiging kagaya mo yung napapanood mong masama ugali. That's the sad truth. Kaya nga isa po sa dapat iwasan mo ngayon kung nagbi-business ka na, iwasan mo na muna yung panunood ng mga kadramahan sa TV. Iwasan ang panunood ng TV. Ha? Yung sinusubaybayan mo dyan? Okay, medyo konting sacrifice lang, okay? Instead na bumabad ka sa mga teleserye, sa mga kadramahang pinapanood mo, manood ka na ng mga training. Ang dami-dami natin training, no? At panoorin nyo mga replay, may YouTube channel din po tayo. Tama? Marami ka pang matututunan. Tama? Alright? So, kaya kailangan ma-realize mo na are you living just to survive? Nagsusurvive ka lang ba? Or nagsaselebrate ng buhay? Dapat sineselebrate mo yung sarap ng buhay. At hindi yung para lang, makakain lang ako sa buong maghapon, okay na, bukas naman ulit. Alam mo, yung parang iniraraos mo lang yung kada araw mo, hindi ganun. Kung naniniwala tayo sa Diyos, dapat naniniwala tayo na deserve mo din yung prosperity in life. Tama? Okay? So, lunch or life, yun lang naman yun. Depende po kayang kasi sa reasoning mo eh. Gagawin mo ba yung negosyo natin dahil gusto mo lang ng extra na income? Depende yan sa'yo. Gagawin mo yung negosyo natin dahil gusto mo magbago talagang buhay mo? Depende rin yan sa'yo. Alright? So, dapat, alam mo yan, lunch or life. Okay? So, sabi po dito sa SSS survey, no? Ayan. Ito po siya. Majority, no? 45% dependent on relatives. Kapag ka daw po nagkaedad ang isang Pilipino ng nasa 60, yung retirement age, no? Around 45% nakadepende na lang sa anak nila o kung sino mang kamag-anak na may trabaho. Alam niyo po, nakaka-relate? Meron po kayong kilalang ganon, no? Na hindi na makapagtrabaho, umaasa na lang sa tulong ng kanyang anak, tulong ng kanyang kung sino man, no? Dependent on relatives.
Gusto mo ba, pag ikaw ay umabot sa ganung edad, yung hindi ka na makapagtrabaho or makapag-business, iaasa ka na lang sa pwede mong asahan? Diba, no? Kasi nakakalungkot po, no? Kaya po, lalo daw po naghihirap tayo mga Pilipino kasi nga, ganun nga eh. Pag wala ng trabaho, doon na tayo alam mo yun, sa anak natin na kung may trabaho man yan, ang marlupit ganito eh. What if yung anak mo naghihirap din? Tapos ikaw, na hindi mo na kaya magtrabaho, nagiging parang pabigat tuloy tayo sa anak natin. Tama po ba? No? Kaya talagang lalong nahihirapan. Okay? Next naman, 30% dependent on charity. Depende sa kanyang mga, kumbaga umaasa sa gobyerno, sa mga organizations, tama? Sa mga tumutulong sa mga nangangailangan, no? So, ang hirap din ng ganyan. Diyan ka nakadepend. Tapos, 23%, yung bang nagtatrabaho pa. May mga kilala kayong ganon? 60 plus, may empleyado pa rin, nagtatrabaho pa rin sila, tama? Dami pa rin yan. And, eto po, 2% lang pala. 2% lang po nakalagay dyan na financially independent. Ito po yung tanong natin. Saan niyo po gusto makasama dyan sa apat na yan? Sige po, comment niyo po dyan sa ating live. 2%, 45%, 30%, or 23%? Dapat sa 2%. Konti o konting-konti? Out of 98%, 100%, 2% lang po dun yung financial independent. 98% the rest. So, mahirap bang makasama sa 2%? Mahirap bang magpayaman? Yes? Pero anong pipiliin mo? Mahirapan ka at yayaman ka o manatili ka lang mahirap? Mas okay na yung ganun. Inahirapan ka, tama? Pero at least sumasenso ka naman. Hindi yung, mahirap, ayaw ko na yan. Ayaw ko na magbenta ng barley, ayaw ko na mag-ayang mold wheat, mahirap yan. Hindi mo na-realize, mas mahirap pala ang manatiling mahirap. Yung ililibing ka na lang, poproblemahin mo pampalibing sa'yo. Yung pampakapi na lang sa mga nakikilamay sa'yo, pinaproblema pa. Di ba? May St. Peter naman na po. Di ba? So, at saka, kasi pag daw tayo po ay namatay, may dalawa tayong iniiwan. Pero pipili lang tayo ng isa doon. Isang kayamanan o isang kahirapan. Di ba? So, anong gusto mong iiwan sa family mo? Kayamanan dapat. Para may maganda kang legacy, may magandang maalala sa'yo. Hindi yung parang ilang months ka palang nawawala, hindi ka na naalala. Alam mo yung gano'n? Sino po sa inyo nakakakilala kay Henry C? Kilala natin si Henry C? Patay o buhay? Sa tingin niyo po, kilala po ba kayo ni Henry C? Imagine mo si Henry C, hindi natin kaano-ano, kilala natin. Ito yung tanong ko ha. Mentor, yung lolo mo, kilala nyo pa? Pangalan? Lolo nyo? Full name ng lolo mo, kilala mo? Yung lolo ng lolo mo? Wala na, tapos na laban. Ha? Sa palagay nyo, si Henry C., mga ilang generations pa, kilala pa rin siya? Kilala pa rin. Hindi siya makalimutan. Tayo nga, hindi natin siya kaano-ano, kilala natin siya eh. Bakit? Ano kasi ang iniwan niya? Kayamanan. So, ibig sabihin pala, pag nag-iwan ka ng kahirapan, madali ka makalimutan. Sino nga ba yun? Sino nga yung lolo? Hindi ka na matandaan. Wala kang naiwang magandang legacy eh. Tama? Dapat mag-iwan ka ng bakas. Ganun lang yun, ha? So, ibig sabihin, ganun siya. Habang malakas pa tayo, habang buhay pa tayo, gawin natin yung best natin para may maiwan tayong maganda. Kasi temporary lang naman yung mga bagay-bagay na yan. Yung hirap mo sa mundo na to, temporary lang din yan. Tama? Kasi alam natin kung saan tayo punta. Alright, so, eto po, may warning dito ha. Sabi dito, we finished school to secure a job but didn't learn about financial literacy to attain real security. Tama, no? Hindi naman talaga tinuturo sa school yan, no? Kaya sabi po dyan, yung financial illiteracy. That's the reason why tayo po ay nag-struggle financially, no?
Most people are professionally literate but financially illiterate. Kaya po, naging trending yung tanong na diploma ba o diskarte? Di ba? Naging trending yan sa social media, di ba? Well, kasi may kanya-kanyang points kasi yan, no? Yung mga sikat na mga influencer or mga vloggers, no? Ay may kanya-kanyang point naman din. Pero ganito, kaya siguro natatanong yan dahil nga siyempre may mga tao kasi magandang diploma pero hindi magandang buhay. Samantalang ito, walang diploma pero magandang buhay. Tama? Pero ano ba sagot nyo doon? Diploma ba o diskarte? Pwede naman talagang sabay din. Pero, kumbaga, kung wala kang diploma, talagang didiskarte ka sa buhay. Tama, no? Pero ibig sabihin lang ganito siya. Ano man ang sitwasyon mo doon, may diploma ka man o wala, okay? Kaya mo pa rin umasenso. At ano po yung industriya na pwedeng umasenso yung tao, may diploma man o wala, may work experience man o wala? Ano yung industriya na yun? Yun yung mayroon sa atin. Yun yung network marketing. Yun yung nandito tayo. Tama? Kaya palakpakan natin, no? Grabe. Ayan, kasi nga dito, kinukumputan na ilang taon ka nag-aral, tapos nagtitiis ka lang sa minimum wage, di ba, no? Tama? 22 years, no? Kasi nga, ang tagal niyan. You know, people work their lives for somebody and end up saving nothing when retirement period comes. Yung pinayaman mo lang ng pinayaman yung boss mo, tama? Tapos wala nang natira sa'yo. Nga na nung ikaw ay nawala ng work. So the main reason people struggle financially is because they have spent years in school but learn nothing about money. O yun na yun. The result is that people learn to work for money but never learn to have money work for them. Masarap ba yung dumating sa time na yung pera mo na yung nagtatrabaho for you? Galing, no? Money works for you na, no? O yan po yan. Yan po yung ginagawa natin dito sa business natin. So, if you start working at the age of 21, ito po example dito. 10,000 per month, let's say nakakapag-save ka. So, that's 120,000 per year. Times 10 years, that's 1.2 million. Okay? Tapos, sige. 41 years old, 2.4 million ang pera mo. Tapos po, 51 years old, 3.6 na ang pera mo. So, 30 years of working. Kung alam mo, ito maganda rin po itong reality check sa mga prospects natin. No? Pwede natin silang computan. Okay, sa trabaho mo ngayon, kaya mo bang mag-ipon ng 10,000 per month? Parang bihira, no? Bihira siguro may magsagot sa iyo ng ganun. Anong ipon? Negative pa nga eh. Wala sa vocabulary naming ipon-ipon na yan. Kasi negative nga eh. Yung darating pa lang yung sahod, may may-ari na yan eh, ha? May pangalan na yan. Darating pa lang, may may-ari na. So, pero sabihin natin may kaibigan ka na kaya mag-ipon sa sweldo niya ng 10,000. So, yan yung maiipon niya. 120,000 per year. So, in 30 years, pwede siya makaipon ng 3.6 million. So, saan makakarating ang 3.6 million mo, no? Pero guys, eto yan. Marami kasi sa atin, eto po, yung ating tinatawag na cycle of life. Yung rat race. We are working so hard for money. Ayan, no? Hanggang sa wala na. Katapusan na. Nakalimutan natin mabuhay. Nagtrabaho na lang tayo. Ito yan, no? What is material wealth? Kailangan ma-realize natin to. So, ito po kasi sabi dito, status of our income that supports our way of living even if we do not work. Yan. So, example dito, halimbawa, may 200,000 ka sa bank, 50,000 yung monthly expenses mo, okay? So, ibig sabihin, ang material wealth mo ay 4 months. Yan, no? Kaya ganito, minsan kasi meron kang mga kaibigan na sabihin natin na very proud, no? Ayaw niyang pansinin yung ino-offer mo. Maganda ma-share mo rin to. Fred, may share lang ako sa iyo, baka makatulong sa iyo. About material wealth. Kasi yan ay isang magandang realization ko rin yung ginagawa ko na itong business. Maganda trabaho mo, friend. Congratulations. Friend, ganito. Tanong ko lang sa iyo. What if isang taon hindi ka magtrabaho? Kaya ba?
Tuloy-tuloy pa rin ba yung lifestyle? Tuloy-tuloy pa rin ba yung buhay? Tingnan nyo kung anong sasagot sa'yo. Tama? Siyempre, hindi naman pwedeng ganun, ha? Di ba? Sige, 6 months na lang, 6 months. Halimbawa, 6 months, hindi ka magtrabaho. Kaya mo bang mag-survive? Yung lifestyle mo, the same? Kung magkano expenses mo per month, masustain ba yan ng 6 months? Tama? Ito yun. Material wealth tawag dun. So, kaya kailangan makita mo yung advantage mo ngayon na ikaw ay nag-aaral ngayon ng negosyo at nagbibuild ka ng business mo na makapag-build ka ng material wealth mo. Kasi po dito nga, pwede ka dito makaranas na isang taong kang hindi nagtatrabaho, pero yung lifestyle mo, kung magkano man yan, 100,000 ka man per month, yung lifestyle mo yan, yung halaga, kaya mong ituloy-tuloy yan nang wala kang trabaho. Bakit? Kasi nakapag-build ka na ng business mo. Tama? Yan po yung negosyo natin. Okay? Sinong gusto ng ganyan? Bahay ng ating top 1, no? 25 million yan, no? Tapos nung pina-renovate niya pa yan, siguro I think nasa 30 million ang worth niya, no? Tapos alam niyo po, ang company natin, 7 years pa lang this year. Mayroon ng mentor na may 25M na bahay, may mga naka-sports cars, supercars, 15 million, no? Makapag-travel all around the world, no? 10 million budget, no? Tapos, ganyan, no? Magkano lahat yan? Pwede mo rin siguro itanong yan sa friend mo na medyo sabihin natin skeptic mag-business. Friend, kaya mo bang makaipon ng 100 million? Ha? Anong 100M? Wala nga akong 100 pesos ngayon eh. Kasi nga, sino ba nakakapag-build ng ganyang amount? Siyempre, yung nagbi-business. Okay? Siguro kahit ikaw yung napakataas na ng posisyon mo sa trabaho, ang hirap pa din, ano? Makaipon ng ganyang kalaki. Business talaga. Okay? 100M. Ang daming how. Paano ba magka 100M? Okay? So, yun nga yun. Yung industriya natin po na network marketing, nire-recommend po yan ni Donald Trump, former President of the US, at ni Robert Kiyosaki. Mga big-time billionaires. Former President ng US, nire-recommend yung negosyo na at pinopromote. Tapos yung kapitbahay mo napaka-negative, doon ka makikinig. Wag naman, ano? Sabi nga po, you become what you believe. So kung anong pinaniniwalaan mo, yun ka talaga magiging ikaw. So kung maniwala ka sa mga taong hindi naman umaasenso at sila paniniwalaan mo, di ganun ka din, di ba? So kaya kailangan maniwala ka sa mga successful na tao. Alright? So what is MLM? Ayan, oh. So sabi dito, network marketing is a business model where the distributors are compensated in both selling the products and the business opportunity. So dalawa binibenta natin, ha? Yung business opportunity at yung products. Pwedeng pagsabayin po yan. Alright? At wag mo siyang, wag mong halimbawa, kasi meron sa atin, direct seller talaga. Wag mo siyang pilitin at i-discourage na magbenta para lang makuha mo as builder. Kasi may mga ganun minsan, no? So, kailangan po, ma-appreciate mo na in our business, it's a combination of selling the products and selling the opportunity. So, may mga member ka, talaga nag-enjoy lang magbenta ng products at ayaw nilang gawin yung network building, love them. Accept them. Do not discourage them. Tama? Baka ibang product pa ibenta niyan, mawalan ka pa ng unilevel, di ba? Nagigets niyo po? Kasi minsan, ganun tayo no? Alright? And then, ito po yung mga kinds of business, no? Conventional or traditional, ganyan yan. May sarili kang pwesto, no? May tindahan ka, may computer shop, groceries, o kung ano man. And then, meron kang mga franchise. At meron pong IR worldwide or network marketing. Meron po ba sa inyo dito naka-experience ng traditional business? Meron ba? Nag-traditional na? Yes, ma'am. O. Ano po, ma'am? Business? Sari-sari store. Ayun, sari-sari store po. Pero ngayon po, meron pa rin or wala na? I am na lang. Sara-sara store na yun. I am na lang yung store ni ma'am. Di ba, no? Kasi po, pag kinumpare mo kasi yung tatlo na yan, ang madaling gawin na negosyo dyan, yung network marketing talaga. Titingnan mo lang siya na madali.
Kasi nga, nasa iyo lang namang pagtingin yan eh. Pag tinignan mo siya, kasi mahirap kasi yan eh. Mahirap talaga yan. Pag tingnan, ay, ang dali lang yan. Makipagchikahan lang ako eh. Chika, mamaya may check-in na. Makipagchikahan ka lang. Alam niyo po ang the best technique para makabenta dito? Huwag ka magbenta. Magkwento ka lang. Magkwento ka lang, mag-share ka lang, huwag ka mag-sell. Use the word share, not sell. Huwag yung magbenta, hindi ka dito magbebenta lang. Hindi ganoon. Hindi ka dito, parang salesman lang na, alam mo yun? Hindi ganoon. Ikaw dito ay agent of hope. Tama? So magkukwento ka. Kwento mo lang. Anong experience mo sa product? Kwento mo. Anong testimony mo? Ikwento mo. Wala ka pang testimony? Hiramin mo ang testimony ng mga mentors. Ikwento mo. Makipagkwentuhan ka lang. At makaka-relate yung mga yan. At dahil doon, pwede silang bumili or mag-member sa'yo. Tama? Sa tatlo kasi po na yan, yung network marketing, lahat ng expenses na tinatawag nating overheads, operational cost ng pagbibusiness traditionally, nawala na sa'yo. Kasi sa network marketing, yung traditional costing ng business, sinagot na ni IAM Worldwide. Ang gagawin mo na lang, yung pinaka-madali nating ginagawa, nakikipag-maritisan ka na lang, di ba? Nakikipagkwentuhan ka na lang, nakikipag-share ka na lang. So, wala kang overheads. Wala kang babayarang pwesto. Wala kang binabayarang mga tauhan. Wala kang binabayarang opisina. Ang sarap ng aircon sa office natin. Kahit piso naman, wala tayong binabayad dito. Tama? Yung mga staff, ang daming staff ng IAM Worldwide, wala ka naman binabayad dyan. Sagot na kasi ni IAM Worldwide yun. So, partner tayo ni IAM, ang gagawin lang natin, para tayong sila small loud eh. Di ba? Sila Marian Rivera, nag-i-endorse, nagpo-promote. Kaya pala yung mga endorsers, milyon-milyon kinikita, tama? Samantalang, kukwento lang naman nila, endorse lang naman nila yung produkto, pero milyon ang kinikita nila, tama? Hindi lang sila, tayo din. Kaya pala mga distributors, milyon-milyon din kinikita. Marami bang millionaire circle sa IAM? Alam niyo po, wala namang millionaire circle sa products eh. Ang mayroon lang doon sa network, di ba? Pero napakadami pong naging milyonaryo sa produkto pa lang natin. Sa benta ng barley, ha? Imagine mo, 500 kaagad ang isang box. O, ang laki ng tubo kaagad, di ba? So, yun, no? Next natin. Sabi dyan, 8 reasons why we need this. Bakit ba tayo nandito sa gandang business? Because you are the boss. Sabi mo sa sarili mo, I am the boss. Yan, okay. Pero po, don't get confused. Minsan, pag sinabi mong, ako na pala yung boss, no? Yung lalo ka tuloy nagiging tamad ngayon. Ako ang boss, mamaya na yan. Yung gagawin mo ngayong hapon, maghapon na to, pinagpabukas mo na. Kasi wala naman sa'yo nagmumonitor, wala kang boss di ba? Yung salip na full-time ka, nagiging fooling time na. Dapat full-time, mas productive ka. Guys, ganito. Yung pagiging boss mo dito, ang tawag dyan, self-employed. Pag sinabing self-employed kasi, yes, ikaw yung boss, pero employed ka ng business mo. Gets nyo? Ibig sabihin, kailangang i-workout mo siya, trabahuin mo siya. Pero wala ka mang amo, ikaw yon. Tama? Pero darating yung time, dahil na-build mo na yung business mo, kahit hindi ka na mag-work, yun na yun. May continuous ka ng income. Pero kailangan mo na, mag-work ka muna. Kaya nga may tinatawag pong 5-year plan. Yung 5 taon na yun, itodo mo lahat. Kasi after yan, kahit hayahay ka na. Apo? Kahit hayahay ka na yan. Basta ginawa mo ng maayos ang negosyo mo, nag-build ka ng 5 taon na yan, ha? Alright? So, sabi dito, meron kang personal freedom, income is not fixed, unlimited ang income mo, kasi nga, you're the boss. Okay? So, yan yung comparison, no? Active income and residual income. Salaries, commissions, tips, pero pag residual income, eto siya. Yan po explanation yan. Yung time na yon, no? Ibig sabihin, at first, 100% ng effort mo ang binibigay mo. Okay? Buong oras mo binibigay mo lahat. Pero nakalagay doon sa bottom,
nung inverted na pyramid, nakalagay 0%. Ibig sabihin, yung bang tinotodo mo, pero halos wala ka pang maramdaman na income. Pero huwag ka mag-alala kasi meron tayong retailing income. Para hindi mo sabihin na, mentor, wala na akong panggalaw. Ha? May mga ganun ba? Yung wala daw siyang pangkain, wala siyang panggalaw, ganyan. Kasi, nag-umpisa pa lang siya, ganyan. Pero, sa IAM kasi, ang bilis ibenta ng barley. Basta lang, gawin mo siyang maging baliw ka lang sa products natin. Makakabenta ka talaga. Okay? So, pero darating yung time, 25%, hanggang sa wala ka ng effort, pero 100% may income ka pa din. Nagagets yun na? Okay? Pero dapat trabaho muna bago pahinga. Hindi mo pa nga tinatrabaho, nagpapahinga ka na. Tama, no? Kasi maraming ganun no? Gusto lang kumita, ayaw magtrabaho. So, ayan. In the beginning, you have the privilege of working lots of hours for little pay. But in the end, you have the joy of working little hours for lots of pay. Yan naman yung kagandahan dyan. Alright? At ito pa. Alam niyo ba ang sekreto ng mga mayaman? Ito po yan. Leverage. Sino po sa inyo nakapagbasa rin ng Book of Leverage? Meron po dyan sa office, Yan. Pwede kayong bumili. Book of Leverage, no? Or yung Law of Leverage na tinatawag. So, ano ba yan? Yung Law of Leverage na yan or Power of Leverage. Ito po siya. Let's say, may two options ka to earn, 250,000 for 30 days of work or 0.1 centavo for a day which doubles up each consecutive day until it's reached the 30th. Sa tingin niyo po, alin po dyan pipiliin niyo? Number 1 or number 2? Tama? Parang bakit pipiliin mo yung mas maliit? May offer na mas malaki. Parang ganun, ano? Marami sa atin blinded dyan. Yung ayaw iwan yung trabaho, kasi, mentor, maganda ng sweldo ko dito Nagpi-50K na ako dito, 60K na ako dito. Ako na yung manager dito, mentor. Ang ganda na ng sahod ko dito, ang ganda na ng benefits ko dito. Ang pinili ay yung number 1. Mentor, nag-100,000 ako sa trabaho Okay na yan, mag-barley user na lang ako. Tama? May mga ganun din naman, no? Pero kailangan ma-realize mo to. Tingnan natin yung second. Ayan, Day 1 hanggang day 15. Hanggang day 30. Imagine mo, umabot ng 10 million. Umabot ng 10 million. Wala pa namang 10 million per month sa IAM Worldwide, pero meron na sa atin nag-8 million. Grabe, 8 million na, mentor. Bawal na lang pangalanan for security purpose. Ayaw na nga niyang ipaano yung check-in niya. Grabe, Darating yung time. Maano ka na talaga. Grabe. Iba sa IAM Worldwide, Okay, next natin. Yan yung principle of multiplier, Nagbo-multiply yung numbers mo. Sabi nga ni John Rockefeller, I would rather earn 1% of 100 people's efforts than 100% of my own efforts. So, that's leverage. Alright? Sa negosyo po natin, pwede mo siyang ma-apply. Okay? Ano pa? So, scenario number 1, scenario number 2, parang ganyan yan, Businessman with 30,000 employees. So, leverage tawag dyan, Bakit ba yumaman ang Henry C. family? Ilang libo kasi ang empleyado ng SM. Hindi lang naman SM ang negosyo niya. Ang dami-dami. Meron siyang SMDC, mga real estate properties, condominiums, di ba? May bangko din siya. Tapos, libo-libo ang mga tauhan niya. Tingnan niyo yung computation po dyan. Sa 30,000 na empleyado mo, 8 hours a day sila nagtatrabaho, meron kang 240,000 hours per day. 10 pesos na lang per hour ang kitain mo, magkano? 2.4 million a day. Barya lang yan kay Henry C. Si Henry C po, pag kinumpute mo ang kanyang asset, billion in dollars. Hindi peso, So, pag kinumpute mo yun, malulula ka. Kada minuto, million ang kinikita. Minuto lang yun, Millions sa bawat minuto. Okay, franchise business, kung meron kang 100 branches, may 5% ka na royalty, so yan. Nag-leverage ka. Pero gaano kalaki naman gagastusin mo para magpalaki ng franchise business mo, di ba? Malaki din. Alright? So, next natin.
saves time and money. Okay? Yun yung kagandahan din sa negosyo natin, no? Parang ganito yan. 15,000 a month times 12 months, so times 40 years, 7.2 million ang may iipon mo. Kung kaya mo mag-ipon ng 15,000 per month, sa isang taon, that's 180,000. So, in 40 years, kaya mo magkaroon ng 7.2 million. Pero, eto siya. What if nag-aaya worldwide ka, kaya mo ngayon mag-save ng 200,000 per month because of your business? So, 3 years lang, yung 7.2 million mo. So, anong natipid mo? Yan. 37 years na dapat kasama mo yung loved ones mo. Alam mo po, nung ako po ay nagtatrabaho pa sa abroad bilang OFW, isa sa malaking realization ko talaga yung time. Kasi ayaw ko na yung anak ko ay lumaki nang hindi ako kilala. Kasi marami sa atin, mga nasa abroad, yung anak mo lumalaki sa video call. Ay, ang laki na ng anak ko. Si Junior, naku, wala ka pang 2 years old. Ngayon, 20 years old ka na, Junior. Junior, ha? Diba? Baby ka pa. Ngayon, may sarili ka ng baby. Oh, di ba, no? Marami pong ganyang mga stories ng mga OFW. Na yung anak nila, baby pa. Nung anak nilang baby, nagkaroon na rin ng baby, lumaki na, nagkapamilya na, sila nasa abroad pa. Maraming ganun, no? Kaya po, let's do this as a mission na tulungan natin, no? Na mapauwi na sila dito or makasama nila family nila sa negosyo natin. Sa tulong ng business natin. Okay? Ito ang pinakamaganda sa lahat. Hindi mo kailangan maging genius. Hindi mo kailangan maging matalino. Mangungopya ka lang dito, eh. Tama? Naalala niyo po nung nag-aaral tayo, no? Pag nakita ka ng teacher mo na ikaw ay nangungopya, anong ginawa sa'yo? Mentor, hindi ako nangopya. Ako mentor ang kinokopyahan. Tama? Papagalitan ka, siyempre, papahiya ka pa. So, naitanim ngayon sa isipan mo, bawal mangopya. Sa totoong buhay pala, pagalingan mangopya. Mas magaling ka mangopya, mas aasenso ka. Depende nga lang yan kung sino kokopyahin mo. Pag ang kinokopya mo, mga tropa mong walang kapangapangarap sa buhay, so, magiging ganun ka rin, no? So, ang kopyahin mo ngayon, yung mga umaasenso sa buhay. Tama? Yung mga nagkakaroon ng magandang results. Yun yung kopyahin mo. Ang maganda pa sa IAM Worldwide, hindi lang kokopyahin, kundi ituturo pa sa'yo paano ba yung nangyari, paano ginagawa, no? Copy business lang. Kailangan maging humble ka lang. Hindi palibhasa ikaw yung sabihin natin, kasi I'm a professional, I'm a doctor, I'm an attorney, diba? I'm an engineer, I'm an architect, I'm the manager in my workplace. Yung parang ayaw mo mag-humble down na magpaturo doon sa mentor mo dahil sa siguro pride na rin, ano? Acknowledge lang natin ang diamond mentor natin, Mentor Dave. Ang pogi talaga ng Mentor Dave, oh. Yun, oh. Yun, oh, malupit, di ba? Diamond, nagtitraining pa din, oh. So, sabi dito, be careful who you copy. Baka makopya mo naman yung nag-quit na. Ay, nag-quit si Mentor. Mag-quit na rin ako kasi ang hirap, eh. Tama? Oh, be careful din kung sino kokopyahin mo, ha. Baka ang kinokopya mo, yung nag-reinvent ng wheel na. Ay, maganyan palang sistema. Sige, yan na lang, yung pala. Ay, pwede pala magbenta ng ganyan? Hindi pwede, pero magbenta. Yung nag-underprice na, yung kinopya mo. Pwede palang mag-underprice. Sige, hindi ganon, ha? Ang kopyahin yung tama lang. Kasi alam mo naman yung tama sa mali, tama? So, ibig sabihin, marami ka naman pwedeng kopyahan. So, pag nakita mo, ito mali, huwag mong kopyahin yung mali. Hanap ka ng tama. Okay? Network marketing versus traditional business. No? Na kanina na-explain naman natin yan. Copy the process, not just the results, ha? Si mentor, pa-travel na lang, di ba? Ang ganda ng lifestyle. Huwag yun yung kaagad ang gayahin mo. Nag-just for you ka lang, travel ka na, di ba? Sobrang i-enjoy mo na yung, tapos nakalimutan mo na mag-build ng team mo, di ba? Hindi, ganun, ha? Kopyahin mo yung process. Kasi yung mga top mentors natin, mga diamonds natin, syempre, no? Deserve nila yan.
yung lifestyle na mayroon sila ngayon. Pero darating ka rin doon. Basta pagdaanan mo lang yung prosesong pinagdaanan din nila. Okay? Sa traditional business, kopya-kopyahan lang din naman sila eh. Tignan mo, no? Ayan, no? Kopya-kopyahan lang din yan. Yan. May SM, may Robinson. Mag-best friend nga yan, di ba? Pag may SM, di ba, ilang months pa lang or years, magkakaroon ng katapat yan na Robinson. Pag may Jollibee, ilang months lang, may katapat na yan na McDo. Di ba? Alam mo yung gano'n? Kopya-kopyahan talaga yan eh. 7-Eleven, Ministop, Philippine Airlines, Cebu Pacific. Ang importante dyan, maganda yung kinakopya mo. Okay? So, equal opportunity. Yan po yung isa sa maganda dito. Patas ang laban dito. Meron ba ditong nung ikaw ay na-invite, hinanapan ka ng resume? Hinanapan ka ng, di ba? Yung educational attainment, working experience. May ganun ba? Wala, no? So, equal. Di ba? No age limit, no requirements. Hindi ka mag-NBI, magpa-medical. Di ba, no? Samantalang grabe, pag nag-apply kang trabaho, napakadaming cheche-bureche. Tama? Magpapa-NBI ka pa, ang dami pang ano, kung ano-ano. Halimbawa, ang ganda pa ng mga nasa resume mo, ginandahan mo talaga. Tapos, hindi ka pa rin na-hire kasi sa pinaka-last na qualification pala, dapat pleasing personality. Dapat pogi, dapat maganda. Yung itsura mo pala, hindi na uso. Hindi ka na-hire. Tama? Ganyan na ngayon sa mga kumpanya eh. Ang labanan ngayon, parang beauty pageant ang labanan eh. Pag pogi, maganda, pang model ang itsura, hired. Kahit pa, di ba, daming ang daming discrimination sa labas. Dito wala, no? No age limit, no requirements, no discrimination. Ang ganda. Okay? All walks of life. Kahit ka ibang lahi, pwede sa atin, di ba? Okay? So, ito yung mga sample. May truck driver dito, pwedeng umasenso. Tama? Meron po ditong, ano pa? Ayan, estudyante, pwede rin umasenso, no? Si Mentor, Carmela. Sino pa? Mga sample lang po ito, ha? Pero marami po. Isang nurse sa Kuwait, pwede rin. So, kahit full-time na nag-work ka po, pwedeng isabay. Ito, nangungoleksyon ng mga sasakyan to. Ang daming sasakyan na Mentor na din. Ang malapit yan, hindi pa siya nag-full-time. Grabe itong tao na to, eh. Ayun, may collection ng kotse yan, eh. 2018, may Dodge Challenger or Dodge Charger ba yan? Jaguar, Mustang. Nangongolekta. Ayun. So, ano pa? Architect from Dubai. Siya yung ating IBC owner. Hello po, Mentor. Si Mentor Pax, no? Napakabait. Ayan, no? Yung mayaman na, nagpapayaman pa din. Kaya, guys, ma-inspire tayo. Di ba? Kilala nyo naman si Mentor Mariel Padilla, no? Mayaman na ba yun? Pero sobrang sipag pa din, di ba, no? Ano pa? Okay. Sino tong artista naman na nandito? Grabe naman yan, no? Ayan, ano pa to? Dati pa to, no? Ayan. And, dentist. Si Ate Prim, nandito pa, Ayan. So, kahit sino, no? Kahit anong profession, ito, dating model, diba, si Mentor Mitch. The only pink Lambo in the Philippines. I am worldwide lang yun, ha? Dapat alam nyo yung trivia na yun, ha? May trivia dapat, no? Sino ang naka-pink Lambo sa Pilipinas? I am worldwide. Mentor Beach. Alright, so may time freedom na tayo, ha? Okay, yan ang isang benefit ng ganitong business. Pero again, dapat ma-build mo muna ang business mo, ha? Hindi pwedeng nag-uumpisa ka pa lang tapos gusto mo yung time freedom na talaga na. Sa umpisa, puro ka sakripisyo dyan. Minsan, birthday ng anak mo, hindi mo sila kasama kasi nagtatrabaho ka eh. Hinahataw mo yung negosyo mo eh. Tama? Birthday mo, may IBP ka. Tama? Alam mo yung ganon? Minsan, Pasko, may presentation ka pa, basta punong-puno ka ng sakripisyo muna sa umpisa. In the next 3 to 5 years, puro sacrifice muna. Pero the rest, talagang ma-enjoy mo yung time freedom. Okay? Ayan alam mo yung kwento na to?
Yung sobrang busy nung daddy niya, oh. Tapos, hindi niya pinapansin yung anak niya. Daddy, magkano ba oras mo? Sabi ng anak niya. Kasi nga, walang time yung daddy niya eh. Anak, sobrang busy ako. Kahit umuwi ng bahay, wala, hindi na napapansin yung anak niya. So sabi ng anak niya, Daddy, magkano po ba yung isang oras mo? Sabi ng daddy, isang oras ko, 500. Taray, 500 per hour ni daddy. Sabi ng anak niya, sige daddy, pwede bang makahiram ako ng 500? Okay? Nagalit kayo si daddy niya. Nagalit. Sabi ng daddy niya, anak, doon ka nga. Matulog ka na. Pagod si daddy eh. Sabi ng daddy, no? So, syempre, parang napagalitan pa yung anak niya, di ba? Napagalitan pa. So, umiyak-iyak ngayon yung bata. Tapos, siguro yung daddy, uminom ng macchiato. Di ba? Masarap pa yung macchiato natin. Nahimasmasan ngayon. Parang mali yatang nagawa ko sa anak ko, nasigawan ko pa. So, pumunta sa kwarto. So, magsusorry siya dun sa anak niya, no? Umiiyak-iyak yung anak niya. Naku, sensya ka na, sorry, pagod lang siguro talaga si daddy. Pero eto na, binigyan niya ng 500. Di ba sabi mo, nanghiram ka ng 500? Eto na, 500. So, binigay. So, tuwang-tuwa naman yung bata. Alam niyo ba ang bata, napakagaling na mga artista yan. Yung bata na, di ba, umiiyak. Tapos pag binigay mo yung gusto, biglang tawa, biglang naka-smile. Di ba? Ang lalapit ng bata, no? Mag-iba kagad yung mood nila. So, tuwa naman yung bata, oh. Tapos pumunta doon sa cabinet niya, may kinuha. Mayroon palang inipon. May 500 din. So, binigay niya ngayon yung 500 na binigay sa kanyang daddy niya at yung 500 yung naipon. Dad, ito na po, 1,000. Pwede po bang yung 2 hours mo, makipaglaro ka sa atin? Ito na po yung 1,000. Para paid ko na yung 2 hours mo. Kailangan pa bang gawin ng anak natin yun sa atin? Sino mo yung dito may mga anak na? O, di ba? Pag may anak ka na po, talagang doon mo ma-realize na ano ba ang kahulugan ng love? The real meaning of love is time. If you love your kids, you have to give time. Spend time, not money. Okay? Kasi ang na-appreciate ng bata, yung oras, hindi naman yung pera. Kahit ano pang ibigay mong pera dyan, hindi nila masyadong appreciate yung value ng pera eh. Sa totoo lang. Kahit na bigyan mo ng 1,000 yan eh. Hindi pa nila masyadong alam yung value ng 1,000 pesos. Nagagets nyo ba? Pero yung oras, yun yung na-value nila. Okay? And of course, financial freedom. Yung dati ikaw yung nangungutang, ngayon ikaw na nagpapautang. Maganda ba yung ganun? Diba? Be the lender, not the borrower. Alright? So, yan. Ayan, kung may ganyan kang income, pwede na. Hindi pa updated po yan kasi ito pa yung old slides eh. Grabe, 2.4. Pwede palang kitain talaga sa ganyang business. So, yes, pwede po. 2.5 million, no? Grabe. What if ikaw na yung kumikita ng ganyan, no? Anong buhay mayroon ka? Na-imagine nyo po ba yung ganun? Siguro, kahit nga hindi na yung ganyan, kahit siguro 500,000 na lang, kalahating milyon, every month. Tapos passive na siya. Diba, no? Ayan, 3.5 million pa yung isa. Diba? Grabe. Ayan. So, at hindi na siya updated kasi ang pinakamalaki dito, 3.5 million eh. Ano na lang yan? Minsan, 1 linggo na nga lang yata ni mentor yan. Okay, so we are not just born to pay bills and die. The idea is not to live forever but to create something that will. Tama? Yan. Okay, so help other people earn. Yan, isa sa mga meaning po ng hope. Okay, kaya po tayo ay mga ahente ng pag-asa. Tama? Guys, proud ka ba na ikaw ay agent of hope? Yes. Di ba kilala niyo si Small Loud? Di ba? Mayaman ba yun? Sobrang yaman? Di ba bilyonaryo? Tama? Bilyonaryo siya, no? Pero sumali pa rin sa I Am Worldwide. Okay. Sige, eto na. Gusto niyo ng malupitang sharer ngayon? Sino po sa inyo hindi pa car achiever?
Hindi pa car achiever. Yan. Okay, good news. Mababaliw kayo dito. Kasi, alam mo po, tapos na ba ako? Parang tapos na ako eh. Tapos na yan. Oh, last na to eh, yung slide na to. Agent of Hope. Ayan. Okay, ito na lang pala. Last na. Bago ko i-ano yung ating share. The measurement of one's life is not its duration. Hindi daw po yan sa haba ng buhay mo sa daigdig na to. It's all about what you give. Ano ba yung na-donate mo? Ano naging contribution mo sa mundo natin? Ano naging significant ng buhay mo sa tao? Tama? Basta guys, ganito lang tandaan natin. Nabuhay ka with a purpose. Walang nabuhay sa mundong walang purpose. Promise. Okay? Tandaan nyo yan ha? Nabuhay ka with a purpose. Hindi ka nabuhay na wala lang. Na mamamatay ka dito ng walang naging kagamit-gamit ang buhay mo. Dapat maging useful yung buhay mo sa daigdig na to. Kasi ikaw nga yung binuhay ng Diyos eh. Kumbaga, inalaw ni God na ikaw ang mabuo. Diba? Kaya nga tayo po ay, we were born champion. Umpisa pa lang, pagkapanganak mo pa lang, champion ka na. Winner ka na, champion ka na. Kaya nga, you have to walk in victory every day. Kaya nga, you walk not by your sight, tama? But by your faith. Dapat ang paniniwala mo, you're a champion, you're a winner, kasi life will knock you down. Yun naman talaga yun eh. Kasi corrupted yung mundo natin. Okay? Pero sabi nga, lo and behold, kasi si God nandyan. God will always be with you. Kailangan mo lang siyang isama rin sa buhay mo para maging victorious yung buhay mo. Alright? So, kaya, it's all about the donation. It's all about what you can share, what you can give. Magkaroon ng impact yung buhay mo sa ibang tao. It's not about how long. No? Hindi naman ito pahaba ng buhay. Jesus Christ lived for like 33 years in this world. 33 years lang siya nabuhay. Pero natapos niya yung ministry niya. Okay? Ibig sabihin, na-fulfill niya yung purpose ng buhay niya dito. Yung 33 years na yon. So, hindi yung pahabaan ng 60 years, 70 years, tama? It's all about fulfilling your purpose. Okay? So, sana kayo po, tayong lahat na nandito ngayon sa I Am Worldwide, matagpuan natin lahat yung common purpose natin. Bakit ba tayo nandito sa I Am? Bakit ka ba niya pina-invite dito? At sana po, panghawakan niyo yung vision na yon, na ang buhay mo ay para makatulong sa iba. Ang buhay mo ay hindi pansarili lamang. Ang buhay mo ay gagamitin ng Diyos para pagdaluyan ka ng pagpapala. So, magiging channel ka ng blessings, ibig sabihin, magiging blessed ka. So, sa ayaw at sa gusto mo, yayaman ka talaga. Because you cannot give what you do not have. Tama po? So, talagang i-accept mo na thank you, Lord. Aasenso talaga ako dito, yayaman ako dito. Tama? Kasi maraming kang tutulungan. Dapat yun ang paniniwala mo. Huwag mo tong titingnan na parang extra mo lang to na extra income mo lang, hindi siya ganun. Hindi ka bibigyan ni Lord, hindi ka dadalhin ni Lord sa I Am Worldwide kung extra lang. Ito po ay extraordinary opportunity for you. Alright? So yun, punta na tayo ngayon sa ating ipapakilalang bagong car achiever. Excited ka na? Yes! Ayan, alright. So, sabi po dito, siya po ay, driver. O kanina, meron nga tayong napakilala kanina na di ba? Equal opportunity, di ba? Kahit truck driver kanina, operator/driver. Housewife and online seller. Couple sila, met, no? Couple. Wow, power couple na naman, no? Okay, so alam ko maraming kwento to. So, kukwento nila ang kanilang journey. So, panoorin natin yung video, no? Yan, panoorin po natin.